Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa mga estudyante na nagtataglay ng kapangyarihan na tinatawag na Makan. Isa sa mga ito ay si Takeru na nangarap makapag-aral sa isang co-ed na eskwelahan. Ito ay dahil sawang-sawa na siya sa katulad ng all-boys school kung saan siya nag-aral ng kanyang middle school. Pinili niya ang Tenbi Academy na bago lang naging co-ed school mula naman sa pagiging all-girls school. Dito din nag-aaral ang kababata niyang si Haruko na kasalukuyan ng second year at Vice President ng Student Council Security Division. Dahil matagal na din silang hindi nagkikita ay nagpa siya si Haruko na sunduin siya. Pagkadating nila ng eskwelahan ay nagkahiwalay sila dahil kailangan muna ni Haruko na maghanda para sa entrance ceremony. Habang papunta na siya sa gym na paggaganapan ng entrance ceremony ay nadaanan niya ang labanan ng dalawang second year student na sila Kinyuwa at Azuki. Sa tindi ng labanan ng mga ito ay napaisip siya na baka nananaginip lang siya. Nakita din niya sa isang puno ang isa pang babae na si Himigami. May kasama itong Shikigami na si Kaguchuchi ngunit hindi niya ito nakikita. Ilang sandali lang ay nasipa ni Azuki ang espada ni Kinyuwa papunta kay Himigami kaya nahulog ito kay Takeru at naghalikan tuloy sila. Nagalit si Himigami kay Takeru ngunit bigla namang may lumitaw na marka sa dibdib ni Takeru kaya napabitaw si Himigami. Sinamantala ni Takeru ang pagkakataon na umalis dito at wala siyang kamalay-malay na tinuturing na pala siyang mortal na kaaway ni Himigami dahil sa marka sa katawan niya. Habang nasa entrance ceremony na sila ay nabanggit ng principal na si Minori na kung magagawa umano nilang magmay-ari ng isa sa 8 Makan sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanilang elemento ay siguradong magkakaroon sila ng maayos na kinabukasan. Hindi masyadong maintindihan ni Takeru kung ano itong sinasabi ng kanilang principal na Makan at element. Para mas maintindihan nila ang ibig sabihin ni Minori ay naatasan niya sila Kinyuwa at Azuki na ipakita ito. Ngunit dahil naglaban na kanina pa ang mga ito ay nag-asara na lang ang mga ito kaya nagpasya na lang si Minori na pumili ng iba. Dahil dito ay nagboluntaryo si Himigami pero ang pinili niya na gusto niyang makalaban ay si Takeru. Ayaw sanang pumayag ni Takeru ngunit dahil sa pagpupumilit ng ibang estudyante ay wala na siyang nagawa. Bago sila mag-umpisa ay sinabihan siya ni Himigami na magkukunwari lang umano sila na maglalaban. Pero wala siyang kaalam-alam na may pinaplano pala itong gawin sa kanya. Tinawag nito ang isa pang Shikigami na si Ikazuchi na siyang gagamitin nito kay Takeru. Pagkaumpisa nila ay naging maganda ang pagkukunwari nilang dalawa. Hanggang sa gamitin na ni Himigami si Ikazuchi kaya susubukan na sana itong pigilan ni Haruko ngunit naunahan siya ng isang babae. Nagulat sila nang makita nila na gamit ng babaeng ito ang isa sa 8 Makan. Pero bigla naman itong nanghina at bumagsak kay Takeru. Kagad din itong nagkamalay at niyakap si Takeru kaya lumapit na dito si Haruko para tanungin ang pangalan nito. Nagpakilala naman ito sa pangalang Inaho at simula umano sa araw na ito ay proprotektahan niya na si Takeru bilang fiancé niya. Katapos ng klase ay pinuntahan ni Haruko si Takeru sa silid nito para tanungin ang tungkol sa mga sinabi kanina ni Inaho. Ngunit hindi niya inaasahan na nasa kwarto din pala ni Takeru si Inaho. Nalaman niya na magsasama ang mga ito sa kwarto na ito at dahil sa laki ng kwarto ay inaprubahan umano ito ng principal. Nagulat din siya na andito din si Himigami na nagpasya din na sumama kina Takeru sa kwarto na ito. Dahil dito ay kaagad na kinuha ni Haruko ang kanyang mga gamit para lumipat na din sa kwarto na ito. Katwiran niya ay responsibilidad niya umano bilang dorm superintendent na matyagan sila. Kinabukasan ay nagmadali silang apat dahil mahuhuli na sila. Matagumpay na nakaabot ang tatlong chika babes ngunit nakita nila na parang hindi naaabot si Takeru. Dahil dito ay ginamit ni Himigami si Kaguchuchi para tulungan si Takeru. Pagkadating nila Takeru at Inaho sa kanilang silid ay pinagtinginan sila ng kanilang mga kaklase dahil na din sa nangyari nung entrance ceremony. Pagkaumpisa ng kanilang klase ay ipinaalam sa kanila ng kanilang homeroom teacher na si Tom Ika na magkakaroon sila ng physical check-up at mauuna dito ang mga babae. Naisip kaagad ni Takeru at ng isa nilang kaklase na si Kengo ang ibig sabihin nito. Dahil dito ay parehas silang nagpaalam na pupunta ng banyo dahil masakit umano ang kanilang tiyan. Mabilis silang nagtungo sa likod ng infirmary dahil gusto lang pala nilang makapanilip sa mga babae na sasailalim sa physical check-up. Pagkaakyat nila ng puno ay dito lang nila napagtanto na magkasama pala sila. Ngunit hindi nila inaasahan na nasa taas lang pala nila si Himigami. Dahil alam nito ang ginagawa nila ay parehas tuloy silang nakatikim ng sipa nito. Sa takot nila dito ay mabilis silang bumalik sa kanilang silid. Nabahala naman si Kaguchuchi dahil akala niya ay hindi makokontrol ni Himigami ang kanyang galit kina Takeru. Kaya nasabi ni Himigami na parang hindi niya na nararamdaman ngayon ang naramdaman niyang poot kahapon kay Takeru.
Makalipas ang ilang minuto ay mga lalaki naman ang sumailalim sa physical check-up. Nabighani naman sila nang makita nila ang kanilang school nurse na si Aki na siya ding nagsasagawa ng physical check-up. Nang si Takeru na ang isinalang sa Kerenbo na siya namang nag-aanalisa sa makan ng mga estudyante ay wala itong makitang makan na nababagay para kay Takeru. Nang malaman ito ni Haruko ay kaagad siyang nagtungo sa principal's office. Hindi makapaniwala ang nag-imbento ng Kerenbo na si Jen dahil sa loob ng 10 taon ay ngayon lang ito nangyari. Maliban pa dito ay hindi lang si Takeru ang hindi ma-detect ng Kerenbo dahil 3 silang estudyante. Isa dito ay si Inaho pero naiintindihan ito ni Minori dahil may makan na siya. Habang ang isa naman ay ang first year student din na si Otohime. Hindi naman maintindihan ni Takeru kung gaano kahalaga sa kanila ang makan kaya ipinaliwanag ito sa kanya ni Minori. Ayon dito na simula ngayon ay ang kanilang makan ang magsisilbing pangdepensa nila sa kanilang sarili. Ito ay dahil hindi lang sa duelo ginagamit ng iba ang kanilang makan kundi sa ibang bagay din. Nang sila Minori at Jen na lang ang natira sa principal's office ay napag-usapan nila si Takeru dahil nalaman din ni Jen na anak ito ng kanilang guro matapos niyang mapansin ang pagkakahawig nilang dalawa. Katapos ay napag-usapan din nila si Inaho dahil sa hawak nitong makan na tinatawag na kamudo. Isang araw ay nakiusap si Takeru kay Haruko na ipasyal sila ni Inaho sa buong eskwelahan at para makapamili na din siya ng club na sasalihan niya. Dahil dito ay nakita niya kung paano gamitin ng mga estudyante ang kanilang makan sa kanya-kanya nilang club. Nang matapos na sila napuntahan ang mga club ay napagdesisyonan ni Takeru na sumali na lang sa Graver Photography Club kaya nagpasya din si Inaho na sasali din siya dito. Na-imagine naman ni Haruko ang posibleng gawin nila sa club na ito kaya hindi siya sumang-ayon dito. Sa halip ay inalok niya na lang si Takeru na sumali na lang ito ng Kenkibo. Dahil hindi alam ni Takeru kung anong klaseng club ito ay sinabi ni Haruko na parang ito ang Tenbai's Public Order Team. Siya umano ang club president at miyembro din dito si Himigami. Hindi kaagad nakapagdesisyon dito si Takeru at humingi muna siya ng oras para pag-isipan ito. Kinabukasan ng umaga ay nagkaroon ng duelo sa pagitan nila Azuki at ng isang first year na si Kai. Gusto ni Kai na kung manalo siya ay dapat pumayag si Azuki na maging nobya niya. Pagkaumpisa ng duelo ay sinubukan ni Azuki na sipain sa mukha si Kai ngunit hindi ito tinablan dahil sa makan nito. Sunod-sunod namang umatake si Kai kaya dito na nahirapan si Azuki. Hanggang sa hindi na nakayanin ni Takeru na makitang sinasaktan ng isang lalaki ang isang babae. Susubukan niya na sanang pigilan ang duelo ngunit mabilis siyang pinigilan nila Haruko. Pero dahil porsigido siya ay bigla niyang napalakas ang kanyang sarili kaya nagawa niyang makawala at saktong nasangga ang atake ni Kai. Bagamat napigilan niya ito ay tumilapon pa din siya sa lakas ng atake ni Kai. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Azuki na punteryahin ang bibig ni Kai. Dahil hindi ito napatigas ni Kai ng kanyang makan ay kaagad siyang nawala ng malay. Nilapitan ni Azuki si Takeru para pasalamatan ito pero pinagsabihan naman ito ni Haruko. Sinabi ni Takeru kay Haruko na bagamat aminado na siya na malalakas ang mga babae sa kanilang eskwelahan ay gusto niya pa din ng patas na laban. Kaya dito na din sinabi ni Haruko na ito ang trabaho ng Kenkibo. Dahil dito ay nagdesisyon si Takeru na sumali na din sa Kenkibo. Makalipas ang ilang oras ay muli namang inalala ni Himigami ang ginawang pagsangga ni Takeru sa atake ni Kai. Nagtataka siya dahil parang naramdaman niya na dati ang lakas na ipinakita ni Takeru. Maliban kina Takeru at Inaho ay nagpasya din si Kengo na sumali din sa Kenkibo. Isinagawa ng club ang pag-welcome sa mga bagong miyembro sa Hot Spring. Hindi lang mga miyembro ng Kenkibo ang kanilang nakilala dito dahil nandito din ang mga miyembro ng Student Council at Medo Shikobu na puro mga chika babes. Lahat umano sila ay parte ng tinatawag na Medo Kenkei Kiko o Makenki. Bilang mga bagong miyembro ng Makenki ay sumailalim din sila sa iba't ibang klase ng pagsasanay. At para mas mabilis nilang maunawaan ang makan ay tinuturuan naman sila ng Student Council President na si Takaki at ng Treasurer na si Yuka. Katapos nila dito ay sumasailalim din sila sa pagsasanay kay Himigami. Kaya kinagabihan ay sobrang sakit ng pangangatawan ni Takeru. Nagpresenta naman si Inaho na masahein siya at dahil naiinggit dito si Haruko ay tumulong na din ito sa pagmamasahe. Habang pinagmamasdan sila ni Himigami ay napaisip ito kung saan kinuha ni Takeru ang lakas nito nung sinangga niya ang atake ni Kai. Gusto niyang makumpirma ito kaya lumapit siya kay Takeru at niyaya ito na lumabas sila. Kinabukasan ay nagkita sila sa isang plaza at wala silang kaalam-alam na sinusundan pala sila nila Haruko. Pagkadating nila sa mga pamilihan ay maraming nagustuhan dito si Himigami. Dahil dito ay ginawa niyang tagadala ng kanyang mga pinamili si Takeru.
Habang nagsusukat siya ay napatanong siya sa kanyang sarili kung bakit kaya parang kamoy ng kanyang kuya si Takeru. Makalipas ang ilang oras ay nagpasya sila na kumain muna. Nagtatrabaho pala dito si Azuki at hindi nito akalain na kasama ni Himigami si Takeru. Dahil sa sobrang hiya niya ay binalaan niya si Takeru sakaling ipagsabi nito sa iba ang mga nakita nito. Katapos nilang kumain ay nagpahangin muna sila sa tabing ilog. Dito na napagtanto ni Himigami na parang nagsasaya na lang siya at nakalimutan na ang totoo niyang pakay kay Takeru. Dahil dito ay kumilos na siya at pinilit na tingnan ang marka sa dibdib ni Takeru. Bigla namang nagpakita dito ang tatlong lalaki na nagpakilalang mga miyembro ng Himigami Fan Club. Katulad kina Haruko ay kanina pa din pala nakasunod ang mga ito sa kanila. Sa inis ni Himigami ay pinalabas niya ang kanyang mga Shikigami para ipatapon ang mga ito sa ilog. Ngunit may isa na namang lalaki ang nagpakita dito at hinamon sa laban si Himigami. Gamit ang Makon Blade Snake nito ay inatake nito kaagad si Himigami na madali lang naiwasan ni Himigami. Naisip naman ni Himigami na mula ito sa Kamigari na ayon sa lalaking ito ay hindi pa siya opisyal na miyembro nito pero kung matatalo niya umano si Himigami ay siguradong kukunin na siya ng Kamigari. Pagka-atake muli ng lalaki ay pinagsasanggalang ito ni Himigami ngunit si Takeru naman ang natatamaan nito. Dahil dito ay nawala sa focus si Himigami dahilan para mapuruhan sila ng sumunod na atake ng kalaban. Nang mahulog sila sa ilog ay nagkatapat ang kanilang mga labi at ilang sandali lang ay nagawa na nilang makaahon. Napansin kaagad nila Haruko na parang ibang Takeru na ang kanilang nakikita. Pagkasugod ng kalaban ay sinalubong lang siya ng sipa ni Takeru. Muli itong umatake at dito na din muling lumitaw ang marka kay Takeru. Dahil dito ay napagtanto na ni Himigami na magkapareho pala ng abilidad ang kanyang kuya at si Takeru. Pero ilang sandali lang ay nagtaka siya dahil hindi niya matandaan ang kanyang mga ginawa. Lumapit sa kanya si Himigami para sabihan siya na niligtas niya umano ito. Isang araw ay nabalitaan ng Student Council ang mga insidente ng pag-atake sa mga iilang estudyante. Naatasan sila Takeru at Uruchi na imbestigahan kung sino ang may kagagawan nito dahil hindi na umano matandaan ng mga biktima kung ano ang nangyari sa kanila matapos nilang magkamalay. Makalipas ang ilang oras ng pangangalap nila ng mga impormasyon ay hindi na mapigilan ni Takeru ang ingay ng kanyang tiyan. Dahil dito ay binigyan muna siya ni Uruchi ng makakain habang nagpapahinga sila. Katapos niyang kumain ay iniwan niya muna saglit si Uruchi para uminom. Ilang sandali lang ay may lumapit sa kanyang isang babae na gustong makipag-usap sa kanya. Alam pala nito na hinahanap niya ang salarin sa mga nangyaring pag-atake sa mga estudyante. Ayon dito na alam niya umano kung sino ang hinahanap niya. Naniwala naman kaagad dito si Takeru ngunit nang sabihin niya na ang kanyang pangalan ay dito na ginamit ng babae ang kanyang Makon. Dahil dito ay nagulat si Takeru na hindi na siya makagalaw. Nasa loob na pala siya ng nilikha nitong parang isang bahay ng gagamba. Nang aatakihin na sana siya ng babae ay bigla namang dumating dito si Uruchi. Gamit ang Makon ni Uruchi ay paulit-ulit niyang inatake ang babae. Pero nang mabanggit ni Takeru ang pangalan niya ay natulad na din siya kay Takeru na hindi na din makagalaw. Dito na nila nalaman na ang babaeng ito pala ang may salarin sa mga pag-atake sa mga estudyante. Inatake nito si Uruchi kaya naisipan na ni Takeru na humingi ng tulong. Ngunit kaagad naman siyang pinigilan ni Uruchi dahil ayaw nito na maabala pa nila ang iba nilang kasamahan. Nagtataka naman sila Haruko dahil hanggang ngayon ay hindi pa din tumatawag sila Takeru. Kaya naisip na din nila Takaki na posibleng naharap ang mga ito sa isang gulo. Kaagad namang kumilos si Haruko para hanapin sila Takeru. Pagka-atake muli ng kalaban ay sinubukan itong sanggain ni Uruchi kaya nalaman din kaagad ni Haruko kung nasaan sila. Pagkadating dito ni Kimi ay nagpatulong siya dito na madala siya sa kinaroroonan ng liwanag. Dahil dito ay mabilis lang siyang nakarating sa kinaroroonan nila Takeru. Dahil alam na ng kalaban ang pangalan ni Haruko ay sinubukan din nito na dakpin si Haruko. Bagamat naglabas ng napakalakas na puwersa ang Makon nito ay hindi pa din ito umubra kay Haruko. Natanong ito ni Haruko kung ano ang layunin nito kaya bigla itong may naalala na iilang tao na nagdahilan din sa pagsakit ng kanyang ulo. Gusto pala nito na makalaban ang mga matataas na opisyal ng Mach Enki kaya gumawa ito ng paraan para matupad ang gusto niya. Dahil hindi nagustuhan ni Haruko ang naging sagot nito ay nagpasya na siya na ilabas ang kanyang Makon. Ito ay ang Murakumo na isa sa 8 Makon na siya ding pinakamapaminsala sa 8. Gamit ito ay nagawa ni Haruko na ma-disable ang kapangyarihan ng Makon ng kalaban. Muling umatake ang kalaban ngunit madali lang sinira ni Haruko ang Makon nito at katapos ay dito niya na ito ginantihan.
Nag-aalala naman sila Kengo kina Takeru pero ayon kay Himigami ay wala na silang dapat ipag-alala pa sapagkat nandun na si Haruko. Dagdag pa nito na sa buong eskwelahan ay walang sino man ang kayang tumapat kay Haruko. Nalaman naman kaagad nila Otohime kung ano ang nangyari sa estudyante na kinokontrol lang pala nila. Kinabukasan ng umaga habang nasa klase sila ay nakatulog si Inaho at napanaginipan niya ang isang pangyayari 8 taon na ang nakakaraan. Habang nagsasanay siya ay nilapitan siya ni Takeru at dito sila unang nagkakilala. Nang magising siya ay sinabihan siya ni Takeru na mag-uumpisa na ang kanilang klase sa element self-practice. Siya na lang pala ang natitirang babae sa kanilang silid kaya lumabas na din siya para magbihis. Habang nasa klase sila ay namangha si Inaho kay Takeru dahil nagagawa na nito na makontrol ang hamog sa loob ng bola. Nabanggit naman ni Uruchi na sisiw lang umano kay Haruko ang mga ganito kaya napag-usapan na din nila ang mga ginawa kahapon ni Haruko. Dahil dito ay natanong na din ni Kengo kung ano ang nangyari sa babae matapos itong matalo ni Haruko. Ilang sandali lang ay tinawag ni Minori si Kai para ipakita sa kanilang lahat kung ano ang silbi ng kanilang pinag-aaralan. Basta masunod lang umano nila ng tama ang kanyang mga itinuro ay magagawa nila ang teknik na ito kahit wala silang makan. Nang ginawa niya na ito ay tumilapon si Kai sa sobrang lakas nito. Buti na lang ay na-activate ni Kai ang kanyang makan kaya naprotektahan niya ang kanyang katawan. Pagsapit ng hapon nang uuwi na sana si Takeru ay nakiusap sa kanya si Haruko na siya muna ang mamili dahil may mga tatapusin pa umano ito sa student council office. Nang makita ni Takeru si Inaho ay niyaya niya ito na samahan siya. Hindi naman nagdalawang isip si Inaho na samahan siya dahil may mga bibilhin din itong mga snacks. Habang naglalakad na sila pauwi ng dormitoryo ay napagpasyahan nila na magpahinga muna saglit sa plaza. Dahil wala pa ring tigil ang ulan ay nabanggit ni Inaho na katulad nito ay maulan din yung araw na iyon. Nagtataka naman si Takeru kung ano ang ibig sabihin ni Inaho dahil hindi niya pa rin maalala ang unang araw na nagkita sila. Sinubukan ni Inaho na magbigay ng mga hint ngunit hindi pa rin ito maalala ni Takeru. Dahil dito ay hindi na pinilit pa ni Inaho na ipaalala ito kay Takeru. Ilang sandali lang ay nagpasya si Takeru na umuwi na sila dahil parang mas lumalakas pa ang ulan. Ngunit dahil nagtatampo na si Inaho ay pinona na lang muna nito si Takeru. Makalipas ang ilang minuto ay nakita ni Kengo si Inaho na paakyat ng Omen Ohara. Ilang sandali lang ay nakita ni Inaho ang isang pusa kaya kinuha niya ito. Pagkadating ni Haruko sa dormitoryo ay nabahala ito matapos malaman na iniwan pala ni Takeru si Inaho. Dahil naririnig sila ni Himigami ay lumabas ito ng silid para pagsabihan si Takeru. Ayon kay Himigami na bagamat wala siyang masyadong alam sa nakaraan nila Takeru at Inaho ay dapat pahalagahan ni Takeru ang nararamdaman ni Inaho sa kanya. Matapos ang mga sinabi ni Himigami ay nagpasya si Takeru na balikan si Inaho. Pagkalabas niya ng dormitoryo ay saktong nakasalubong niya si Kengo kaya nalaman niya kung saan nagtungo si Inaho. Makalipas ang ilang minuto at habang kinakausap ni Inaho ang pusa ay narinig niya ang boses ni Takeru kaya kumawala din sa kanya ang pusa. Tumakbo ito palayo at nakasalubong ito ni Takeru. Bigla namang may nahulog na malaking bato papunta sa pusa at buti na lang ay nagamit ni Takeru ang natutunan niya kanina para mailigtas ang pusa. Ngunit may mga kasunod pa pala ito kaya nang makita sila ni Inaho ay mabilis itong kumilos para iligtas sila. Pagkatayo ni Takeru ay bigla namang bumagsak si Inaho at nawalan ng malay. Dahil dito ay kinarga na lang siya ni Takeru pabalik ng dormitoryo at isinama na din ito ang pusa na pinangalanan nilang Manji. Isang araw ay dumating sa Tenbi ang mga miyembro ng Venus mula sa utos ng Kamigari. Kaya habang ibinibigay na ni Jen ang maka ni Takeru ay narinig nila ang tunog ng helicopter kung saan nakasakay ang mga miyembro ng Venus. Dahil may kutob na si Jen kung sino ang mga ito ay kaagad siyang umalis para puntahan si Minori. Pinumumunuan ni Ekaya ang Venus at kasama niya din dito sila Demetra, Celia, Yanmin at ang kambal na sila Eriro at Real. Nang makaharap na nila si Minori ay dito lang naalala ni Minori na naipaalam na pala ito sa kanya ng Kamigari at ang Venus ang sinasabing exchange student. Dahil nagtataka si Minori na andito din si Ekaya ay sinabi na din ni Ekaya na naniniwala umano ang Kamigari na may estudyante ng Tenbi ang gustong ibalik ang Yamato no Orochi. Dagdag pa nito na sa 2 taon na nagdaan na may nakikita silang matinding abnormalidad sa Omen Ohara ay kumbinsido ang mga ito na may God's Beast sa Tenbi. Ilang sandali lang ay dumating dito si Jen kasama sila Aki at Tom Ika. Sakto namang paparating din dito sila Tekaki kaya narinig nila na ang mga ito pala ang first generation ng Mockenki. Nang makita ni Ekaya si Tekaki ay ipinaubaya na nito kina Tekaki ang Venus.
Pagkadating nilang lahat sa opisina ng Kenkibo ay sinabi ni Yuka sa lahat na ang Venus umano ang makakatulong ng mock Enki hanggang summer break. Katapos ay dito na din sila isa-isang nagpakilala at nang magpakilala na si Celia ay napaisip si Kengo na parang nakita niya na ang babaeng ito. Nang si Yanmin na ang magpapakilala ay sinabi niya na hindi umano kailangan magpakilala sa mga mahihina. Hindi ito nagustuhan ni Azuki kaya hinamon niya si Yanmin sa isang laban. Ngunit dahil bawal sa mga miyembro ng mock Enki ang makipaglaban ay idinaan na lang nila ito sa laro. Napili nila ang larong volleyball na may 3 miyembro sa bawat koponan. Dahil parehas determinado ang bawat koponan na manalo ay nagpapalitan lang sila ng puntos. Hanggang sa gumamit na ng makan si Yanmin kaya nagalit si Azuki at ginantihan din nila ito. Dahil dito ay naging seryoso na si Demetra kaya inilabas na din ni Haruko ang kanyang Murakumo. Pagka-atake ni Demetra ay tinapatan ito ni Haruko at dahil sa lakas ng kanilang makan ay halos mawazek nila ang buong gym. Pumaibabaw naman si Takeru kay Celia dahilan para isipin nito na prinotektahan niya ito. At dahil hindi nila alam kung sino ang panalo ay nagkasundo sila na kilalanin na lang ang lakas ng bawat isa. Kinabukasan ay nagsimula ng pumasok sa klase ang mga miyembro ng Venus. Napabilang si Celia sa klase nila Takeru kaya nalaman ni Takeru na isa pala itong sikat na performer. Dahil humanga ito sa ginawa niya umanong kabayanihan ay may panibagong chika babes na naman siya. Napabilang naman sa klase nila Himigami ang kambal at nasa klase naman nila Azuki si Yanmin. Habang si Demetra naman ay napabilang sa klase nila Haruko. Makalipas ang ilang oras nang magkita-kita ang mga miyembro ng Venus ay sinabi ni Celia na gusto niyang makipag-date kay Takeru. Suportado naman siya ng mga kasamahan niya kaya kinagabihan ay pinagplanuhan nila ito. Alam nila na kasalukuyang may 3 chika babes si Takeru at siguradong makakasagabal ito sa date nila Takeru at Celia. Plano ni Celia na bukas na isagawa ang kanilang date kaya misyon nila Demetra ay ilayo kay Takeru ang 3 chika babes. Kinabukasan ng umaga pagkadating ni Takeru sa kanilang silid ay nagulat siya nang may makuha siyang isang love letter sa ilalim ng kanyang mesa. Kagad niya itong itinago para hindi ito makita ni Kengo. Nang sumapit ang kanilang lunch break ay pumunta siya sa CR para basahin ang love letter. Wala siyang kaalam-alam na nasa kabilang cubicle lang pala si Kengo na kanina pa nakikinig sa kanya. Kagad naman itong ipinaalam nila Kengo kina Haruko at Himigami. At dahil walang pangalan na nakasulat sa love letter ay napaisip si Haruko kung sino kaya ang nagsulat nito. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Takaki para ipaalam sa kanila na may mga nakatambak na mga mesa sa likod ng clock tower. Gusto ni Takaki na puntahan ito nila Haruko at Himigami para alamin kung sino ang may kagagawan nito. Pagsapit ng hapon katapos ng kanilang klase ay niyaya ni Inaho si Takeru na magsabay na lang silang umuwi ngunit wala na pala dito si Takeru. May hinala si Kengo na pumunta na ito sa lugar na nakasaad sa sulat at hindi nga siya nagkamali. Hinanap naman ni Inaho si Takeru hanggang sa may makita siyang mga paper bag na puno ng mga snacks. Sa di kalayuan ay nakita naman niya ang stuffed toy na may anyong Takeru. Sa isip-isip niya ay ito ang tunay na Takeru at akala din niya na ito ang nagdala ng mga snacks. Wala siyang kaalam-alam na pakanalang ito ng kambal para hindi siya maging sagabal kina Takeru at Celia. Habang naghihintay na si Takeru ay nagtaka siya na hindi pa din dumadating ang nagsulat sa kanya. Dahil dito ay pumasok na sa kanyang isipan na baka gawa-gawa lang ito ni Kengo. Ngunit di rin nagtagal ay dumating na dito si Celia at dito niya na nalaman na ito ang sumulat ng love letter. Dito na nagsimula ang kanilang date kaya habang nagmemeryenda sila ay pinagtitinginan sila ng ibang tao dahil sa ganda ni Celia. Makalipas ang ilang minuto ay dinala ni Celia si Takeru sa isang malaking bahay. Habang pinagmamasdan naman nila Haruko ang mga mesa na nakatambak ay naramdaman ni Himigami na may nakamatsyag sa kanila. Ito pala ay si Yanmin na siyang may salarin bakit natambak dito ang mga mesa. Pero nalaman din kaagad ni Himigami na paraan lang ito ni Yanmin para mapunta sila dito. Ilang sandali lang ay dumating dito si Inaho bitbit ang stuffed toy at nagtataka dahil kanina pa umano hindi nagsasalita si Takeru. Pero nang nilinaw sa kanya ni Haruko na isa lang stuffed toy ang daladala niya ay dito niya lang ito napansin. Dito na din nalaman ni Himigami kung ano ang pinaplano nila Yanmin dahil sa papel na nakuha ng kanyang Shikigami. Nakalagay dito kung saan ang huling destinasyon nila Takeru at Celia kaya dali-dali itong pinuntahan nila Haruko at Inaho habang naiwan naman si Himigami para harapin si Yanmin. Nang makasalubong nila si Demetra ay sinubukan nito na pigilan sila pero nagawa pa din nila itong lampasan. Pagkadating nila sa bahay na pinagdalhan kay Takeru ay ginamit ni Inaho ang kanyang makon para sirain ang pinto. Dito na nila nakita na pinapanood lang pala ni Takeru si Celia habang kumakanta at sumasayaw ito.
Isang araw habang nagpapahangin sila Takeru at Kengo sa ilalim ng puno ay napansin ni Takeru ang isang babae sa bintana. Nang makita ito ni Kengo ay sinubukan niyang tingnan ang kanyang listahan pero wala ito dito. Kinausap naman ni Takaki si Haruko para ipaalam dito na dumating na umano ang isang miyembro ng Venus. Gusto sana ni Takaki na ipahanap ito kay Haruko ngunit nagulat sila nang may marinig silang boses. Sinubukan naman nila Takeru na hanapin ang babaeng nakita nila kanina pero hindi na nila ito makita. Nasa rooftop na din pala ito kasama nila Haruko dahil ang babaeng ito pala ang sinasabi ni Takaki na bagong dating na miyembro ng Venus na si Minerva. Napadaan naman sila Takeru sa dalawang estudyante na nag-aasaran kung saan ang isa sa mga ito ay si Otohime. Nagpa siya ang mga ito na maglaban at ginawa nilang witness si Takeru. Dahil hindi ito matatanggihan ni Takeru ay sinabihan niya na lang si Kengo na ipaalam ito sa Kenkibo. Pagkaumpisa ng laban ay naunang umatake ang lalaki at nagawa niyang madakip si Otohime. Ngunit inasar lang ito ni Otohime kaya nainis ito at pagkaatake nito muli ay dito na siya nahulog sa maka ni Otohime. Dahil dito ay hindi na siya makagalaw at ayon sa kambal ni Otohime na si Guken ay panalo na umano si Otohime. Nang inumpisahan na ni Otohime na baliin ang mga braso ng kanyang kalaban ay dito na kumilos si Takeru para subukan na pigilan ito. Ngunit pati siya ay nilagay din ni Otohime sa dollhouse nito. Pero nagulat si Otohime na nagagawa niyang makagalaw kahit nasa loob na siya ng makan nito. Makakalapit na sana siya kay Otohime nang pinisil ni Otohime ang manika na nagre-representa sa kanya. Biglang dumating dito si Minerva at dito na nahinto ang makan ni Otohime. Ilang sandali lang ay dumating din dito si Ekaya at magkakakilala pala sila dahil apo si Otohime ng Kamigari Chief. Hindi na nagmatigas pa si Otohime at umalis na lang sila dito ni Guken. Matapos lapatan ni Minerva ng paunang panlunas ang lalaki na nakalaban ni Otohime ay nagpakilala din siya kay Takeru. Kinabukasan ay ipinatawag si Takeru ni Takaki para pag-usapan ang naging papel niya sa naganap na laban kahapon. Dahil alam na din ng mga ito na hindi pa siya nakakapasa sa element exam ay naatasan siya ni Takaki na ipasa na ito dahil kung hindi ay tatanggalin na siya sa Kenkibo. Kaya pagsapit ng hapon ay sinamahan siya ni Kengo para magsanay na kontrolin ang kanyang element. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa abutan na sila ng dilim. Pero nang makuha niya na ang tamang timpla ay matagumpay niya din itong nagawa. Napatanong naman si Kengo kung kagagawan niya din ang marka na naukit sa puno na hindi din niya alam. Nasa di kalayuan naman nila si Himigami pero naramdaman nito na may iba pang tao dito maliban kina Takeru at Kengo. Ito pala ay si Minerva na kanina pa nakamatsyag sa kanya. Nagulat sila na nakikita nito ang mga Shikigami at maging ang tinatago ni Himigami. Dito na sinabi ni Minerva na misyon umano nilang dalhin siya sa Kamigari bago pa man niya masira ang selyo ng Amenohara. Sinubukan ni Kaguchuchi na umatake ngunit madali lang siyang naiwasan ni Minerva. Kaya umatake din kaagad si Ikazuchi ngunit hindi din ito umubra. Nang maghahanda na si Himigami na labanan si Minerva ay sinabi ni Minerva na wala pa siyang balak na labanan si Himigami dahil naatasan din umano sila na mag-obserba sa mga estudyante ng Tenbi. At isa sa napansin niya ay si Takeru na may kapareho ng spiritual waves kay Himigami. May posibilidad na dalhin din nila si Takeru pero hindi pa umano ito mangyayari sa ngayon. Kinabukasan ay naipasa na ni Takeru ang kanyang element exam kaya hindi na siya tatanggalin pa sa Kenkibo. At makalipas lang din ng ilang araw ay ipinatawag naman siya sa principal's office para na sa kanyang makan. Sinabihan siya ni Minori na hindi ma-activate ang kanyang makan hanggat hindi ina-activate ang makan ng kanyang katunggali. Maliban dito ay nalaman din niya ang kakayahan ng kanyang makan at ito ay pagwalain ng makan ng kalaban. Isang araw ay nagpulong ang mga miyembro ng Mockenki para sa nalalapit na summer training camp. Ipinaalam sa kanila ni Takaki na dahil sa kakulangan ng kanilang pondo ay kakailanganin umano nilang magbayad para sa kanilang sarili. Dahil dito ay namroblema ang ibang miyembro lalo na ang mga wala ng natitirang allowance. Pagkalabas nila ay nakita nila si Minori na may ipinadikit sa bulletin board. Ito ay ang maid cafe na pinagtatrabahuan ni Azuki at nakita nila na naghahanap ito ng mga makakatulong para sa gaganaping limited special offer day. Dahil kailangan nila ngayon ng pera ay nagpasya silang lahat na mamasukan dito. Kaya habang papasok na ng trabaho si Azuki ay nagulat siya na pinagpipilahan ng mga customer ang kanilang kafe. Dito niya na nalaman na nagtatrabaho na pala dito ang ibang miyembro ng Mockenki. Wala naman silang kaalam-alam na nakamatsyag pala sa kanila si Otohime at may gusto itong isagawa na drug trial. Maliban dito ay gusto din nitong makita ang totoong lakas ni Takeru. Makalipas ang ilang oras ay may ginawang kalokohan si Choche kay Haruko na hindi nagustuhan ni Haruko kaya nagtatakbo ito palabas ng kafe.
Sa una ay pinabayaan lang muna nila si Haruko hanggang sa mapansin na nila na ilang minuto na ang nakakalipas ay hindi pa din ito bumabalik. Dahil dito ay nagpasya na si Takeru na lumabas din para hanapin na si Haruko. Nang makita nila Otohime si Haruko ay ito na ang pinunterya nila. Kaya ilang sandali lang ay may umatake na kay Haruko. Nang ilabas ni Haruko ang kanyang Heaven's Gate ay nagawa itong masira ng kalaban. Muli itong umatake kaya ginamit na ni Haruko ang kanyang Murakumo. Bigla namang dumating dito si Takeru at nagawa niyang mapigilan ang kalaban. Ngunit dahil sa lakas ng kalaban ay madali lang din itong nakawala sa kanya. Habang papalapit na sa kanila ang kalaban ay biglang dumating dito si Azuki at inatake ang kalaban. Sa lakas ng ginawang atake ni Azuki ay kaagad itong nawalan ng malay. Dumating naman dito sila Minori at nang tinanggal nila ang eye shield ng kalaban ay nagulat sila Takeru na ang may-ari pala ito ng cafe na pinagtatrabahuan nila na si Goro. Dito na din nalaman nila Takeru na kinontrol lang pala ito ng Kamigari at ayon pa kay Jen na ilang taon ang nakakaraan ay sinubukan umano ng Kamigari na pamunuan ang Tenbi Academy. Bagamat nagawa nilang maprotektahan ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang makan ay maraming estudyante pa din ang nakontrol ng Kamigari at kabilang dito si Goro. Dahil dito ay naalala muli ni Takeru ang ibang mga estudyante na nakalaban nila. Bagamat bigo si Otohime sa kanyang pinaplano ay wala pa din siyang balak na sumuko. Dumating dito ang isa nilang kapatid na si Kikyo dahil ipinatawag umano siya ng kanilang lolo. At balak din umano niya na samahan sila Otohime sa kanilang ginagawa. Kinabukasan habang papasok na si Haruko sa eskwelahan ay bigla na lang may dumukot sa kanya. Kaya pagkadating nila Takeru sa opisina ng Kenkibo ay nagtaka sila ni Himigami na wala pa din dito si Haruko kahit nauna ito sa kanilang umalis dahil sa mga gagawin nito sa Student Council Office. Dahil dito ay nagpasya silang dalawa na hanapin si Haruko pero sinabihan ni Himigami si Takeru na hindi muna ito ipaalam sa ibang miyembro para hindi mag-alala ang mga ito. Nang magising si Haruko ay nakita niya si Otohime at kontrolado na din siya ng makan nito. Habang naghahanap na si Takeru ay nakasalubong niya si Inaho at binigyan siya nito ng protective charm niya umano. Naisip ito ni Inaho matapos niyang malaman ang nangyari kina Takeru nung isang araw. Dagdag pa nito na bagamat misyon niya na protektahan si Takeru ay may mga pagkakataon pa din na hindi sila magkasama. Muli namang inalala nila Jen ang araw nung mga miyembro pa sila ng Mock Enki kung saan palagi silang tinutulungan ng ama ni Takeru. Nababahala sila na mapaghanggang sa ngayon ay nakakalaban pa din ng Mock Enki ang Kamigari kaya naisip din ni Minori na baka inaasahan na din ito ng kanilang teacher at ito ang dahilan bakit pinadala nito si Takeru sa Tenbi. Sinabihan naman si Takeru ng isang babae na kung gusto niya umanong mailigtas si Haruko ay kailangan niyang pumunta sa Omenohara. Nagpakilala itong si Kikyo mula sa Kamigari at katapos ay dito na nawala ng malay ang babae. Kaagad na tumungo si Takeru sa Omenohara at pagkadating niya dito ay nakita niya dito si Kikyo. Bigla itong umatake sa kanya na hindi niya na nailagan sa sobrang bilis. Nagpatuloy lang sa pag-atake si Kikyo at dito na din muling naalala ni Haruko ang araw nung masawi ang ina ni Takeru. Nang tumilapon si Takeru sa malaking bato na may nakaukit na marka na katulad ng nasa dibdib niya ay naalala niya ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ina na ang pagkakaroon ng tunay na lakas ay para protektahan ang iba. Sa kagustuhan niya na masunod ito ay bigla na lang nagliwanag ang Omenohara. Nang makita ito ni Himigami ay inatasan niya si Nojuchi na pumunta sa Omenohara para tingnan kung ano ang nangyayari dito. Unti-unting hinigop ni Takeru ang mga elements na nagmumula sa Omenohara. Naisip din kaagad ni Kikyo na ito na siguro ang sinasabing evil energy ng sacred beast na tinatawag na Yamato no Orochi. Nang makaalis si Takeru sa malaking bato ay nagpasya ito na tumungo ng Tenbi dahil na din wala na ito sa katinoan. Kaya habang papalapit si Nojuchi sa Omenohara ay nakasalubong niya si Takeru. Ilang sandali lang ay napansin nila Chacha na parang may papalapit sa kanila. Nang makalapit na ito sa kanila ay nagulat sila na si Takeru pala ito. Pagka-atake sa kanila ni Takeru ay dumating naman dito sila Himigami at Azuki para tulungan sila. Pero nang makita sila ni Takeru ay inatake naman sila kaagad nito. Dahil dito ay tuwang-tuwa si Otohime habang pinagmamasdan ang mga ginagawa ni Takeru. Ilang sandali lang ay biglang dumating dito ang mga miyembro ng Venus para iligtas si Haruko. Lumikha sila ng dimensional space para makalabas dito si Haruko at mailigtas din si Takeru. Nang susubukan na ni Otohime na labanan ang Venus ay nagpakita din dito si Ekaya para ipaalala sa kanya ang orihinal na utos mula sa taas. Dahil dito ay wala nang nagawa pa sila Otohime kundi umatras na lang. Kasalukuyan namang hinihigop ni Takeru ang mga elements sa kanyang paligid.
Nababahala dito sila Inaho dahil di magtatagal ay posibleng bumigay ang katawan ni Takeru. Ilang sandali lang ay nakita nila sa taas ang isang parang portal na bumubukas at katapos ay biglang may bumagsak mula dito. Ito pala ay si Haruko na hawak-hawak na din ang Murakumo kaya tuwang-tuwa dito sila Orochi. Pagka-atake ni Takeru ay tinapatan ito ni Haruko pero hinihigop lang ni Takeru ang element ng Murakumo. Hindi na malaya ni Takeru na nasa harap niya na pala si Haruko kaya hindi niya na ito napigilan pa. Dahil dito ay matagumpay na nailigtas ni Haruko si Takeru. Hindi naman mapigilan ni Haruko na mapaiyak matapos makita na bumalik na sa dati si Takeru. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay dumating naman dito si Kikyo. Gusto nito na i-recruit si Takeru na sumali sa Kamigari dahil umano sa ipinakita niyang kapangyarihan. Dagdag pa nito na balang araw ay mapapasakamay din ng Kamigari ang Tenbi Academy. Ngunit kagad itong tinanggihan ni Takeru at dumating din dito sila Tekaki para ipaalam kay Kikyo na hindi umano nila basta-basta lang isusuko ang Tenbi. Alam ni Kikyo na wala silang sapat na lakas ngayon para harapin ang Mach Enki kaya nagpasya na lang siya na umatras muna. Bago sila umalis ay sinabihan niya si Takeru na hindi niya umano makakalimutan ang pangalan ni Takeru. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Mach Enki Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina